kinabuhi. And Lord, as we declare, not my will, but thy will be done. Amen. Lord, imo kabubuton ang matuman ning adlaw karon as we surrender our life to you, Lord. Amen. Salamat, Lord, na ikaw nagauban ka namo ni takna karon by the power of Ruach Kodesh. Amen. Lord, na nagasusi sa mong kasing-kasing. Nagalantaw, Lord, kung doon na ba yung mga lama Amen. sa mong mga kasing-kasing o mga kunot, Lord. Kung sa Lord yung takna karon, we ask the Holy Spirit to search us, Lord. Pasayloa kami, Lord, sa tanan namong mga sala, sa una-una, sa pulong ug sa buhat. And Lord, even as we stand to you today, we thank you by the power of the Holy Spirit that you have cleansed us. You have forgiven us, Lord, by the power of your blood, Amen. by the blood of Yeshua HaMashiach. Nagiula sa cross, mga kaisunan, by just one drop of His blood. We are made perfect in your presence, Lord. Usa salamat, Lord, in takna karon. Bisan pa, Lord, sa tanan na nagatanaw karon through Facebook Live, I pray in the name of Yeshua. Lord, whatever trials, temptation nilang ginaatubang ning adlaw karon, salamat, Lord, kay nagingon, greater is He that is in us than he that is in the world. We are more than conquerors. We are victorious. We are victor through you, Lord Yeshua. Busa salamat, Lord, bisan pa sa mga viewers karon na nakinahanglag kaayuhan sila mga panglawas. We speak healing from the top of their head down to the sole of their feet. In the name of Yeshua HaMashiach. By your stripes, Lord, we are healed. We are victorious. We are conqueror through your blood. Amen. Salamat, salamat, Lord. Dalay kong kasaway katapusan. And we give all the praises, honor, and glory to you, Lord. Praise the Lord Almighty, for His mercy endureth from generation to generation. Declare it with me, mga kaisunan. Praise the Lord Almighty, for His mercy endureth from generation to generation. Once again, praise the Lord Almighty, for His mercy endureth from generation to generation. Lord, we thank you, Lord Almighty, because your mercy endureth from generation to generation. Dalay kong ka, Lord, sa way katapusan. Thank you, Lord, for your presence. Kaya ikaw nagingon, where the Spirit of the Lord is, there is victory. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Hallelujah. So let's give a clap offering to the Lord, mga kaisunan. Dalay kong sa ating kabuntagon karon. Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Amen. You may be seated in the presence of the Lord. Salamat ni Lord Almighty na naataning kabuntagon karon as we thank the Lord for everything that He has done for us for the past 6 days, mga kaisunan, no? Busa, the Lord has set this day for us to celebrate, to give Him praise, to give Him honor, mga kaisunan. Ato siyang pasalamatan na nakaabutan ni aning adlaw karon na nakaangkon og mayong pangisip, mayong panglawas, gawas nun, mga kaisunan, madaugon, pinagi kang Yeshua HaMashiach. Amen. Kung nagsunod mo, mga kaisunan, sa ako ang kanang buntag nato na Facebook Live, for the past pila ka adlaw na, atong gisgutan, mga kaigsunan, ang nagingon, the power of praise. Unsa kagamhanan ang pagdaig o pagsimba ngadto sa atong Diyos na malaluwas. From the book of Daniel, mga kaigsunan, kato si Shadrach, Meshach, and Abednego, ang ilang gibuhat, mga kaigsunan, samtang tuwa sa sulod sa horno, na ni-appear ang gitawag natong fourth man that looks like the Son of God. Mato pa sa book of Daniel. Ato makita, mga kaigsunan, that in the midst of fire, Shadrach, Meshach, and Abednego worship the Lord. Amen ba? Busa importante na makatuon ta, mga kaigsunan, sa pagpasalamat sa Ginoo sa kanunay. Sama sa gingon ni Job, in the good times, praise His name,
and in the bad times do the same. Ang pagdaig ug pagsimba sa Ginoo, gina-practice na siya. Amen ba? Ginasugo ang kalag. Mato pa ni Haring David, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me." He commanded His soul. Naibalo man taon sang soul. Amen ba? Kanang 5 senses na to. Because we could never trust our senses. Di ta kasalig nga ni. Kay daghang panahon, na mo sulti ni sila, umusulti atong lawas, ayaw simbaha og daygang Ginoo, kay kapoy imong lawas, bilar kagabi, nanarbaho kagahapon. Apan makaigsunan, nakita ni David that we have to command. It's a matter of choice, decision. Ang atong kinabuhi na ning kalibutan na makaigsunan, naputos kini sa gitawag natong pagpili. Muna ingon si Joshua, "Choose you this day whom you will serve, but for me and my house, we will serve the Lord." In short, makaigsunan, ingon si Joshua, "Mga lagad man mo uban kanako og dili, apan kami mga lagad kayo sa Ginoo." And remember, mga kaigsunan, na ang nakasulod lang sa promised land o about to enter the promised land were only 20 years old and below. Napapa tong generation nilang Moses. Ang gipasulod sa Ginoo, 20 anyos lang pababa. Apan tiniwala niya na makaigsunan, sa diyang gisulod na sila, padala sila mga espiya, atong makaplagan makaigsunan, ang napulo, nagdala og unsa man negatibo na balita. Apan si Joshua and Caleb, mga kaigsunan, they give a good news. Sa 12 nila, nagipadala ni Lord, ang duha, good news. Katupag yung duha sa tanan generation na mauray nakasulod. Nakuha ninyo? Ang katong napulo, makaigsunan, wala to sila nagdalag balita na positibo. But they delivered a negative announcement. Kaya naman, mato pa nila makaigsunan, among nakita dito, tinuod, dagko ang mga prutas, dagko ang mga tanom, apan dagko pong tao ang nagpuyo. In other words, mga giant. Ingon sila, "We are only but a grasshopper." Kung sa'y grasshopper? Ha? Talapan. Just imagine, they describe themselves as talapan lang. Ingana lang sila kagamay sa mga nagpuyo dito sa gisaad ni Lord na gitawag og unsa, promised land. Muna na to sa itong huna-huna, makaigsunan. Sa diyang si Lord nag-promise, wala magpasabot na smooth tanan ang dagan. Doon na gitay kaparte. Ingon ng mga believers, we should be ready to do our part. Natay kaparte sa tanan butang na ning kalibutana. Either to choose the will of the Lord or to disobey. Kuha ninyo na. So ato nakita din na si Caleb lang o si Joshua naghatag og may balita. Ihatag nila ka Moses makaigsunan. Then from there atong mabasa na ang nakasulod lang gyud si only Joshua and Caleb. O atong makita diya makaigsunan that the Lord commanded Joshua to gather all the musicians and singers, makaigsunan. For 7 times they will turn around the wall of Jericho. Muna atong isgutan gyud pirmi ang gahom sa pagdaig og pagsimba. Kay ang pagdaig og pagsimba gamhanan. It is a supernatural way that the Lord has given us as a weapon of our warfare. Di ba na yung Ephesians? For we fight not against flesh and blood,
but against principalities and the powers of the air. So kanina pagigubat, adlaw-adlaw na itong ginatubang, dili ni madalas sa pisikal. Madala kini makaisunan diha sa pag-ila, paghatag pasidungog, pag-worship kang Lord, na siya ang hari sa tanang hari, mga kaisunan, labi na sa atong kapanahunan karon. That Christ Yeshua have already paid the price. Muna mingunta na naigahom sa iyang dugo, mga kaisunan. Balikan nato si Shadrach, Meshach ug Abednego. Samtang tuwa sila dito, mga kaisunan, unsa ilang gibuhat? They worship the Lord. They acknowledge, ingon ilang gingnan si King Nebuchadnezzar, luwason man mis Ginuog dili, we will never bow down our knees niya ng Diyos na imong gibuhat og kanimo. Nasuko kayo si King Nebuchadnezzar, iyang gisugo 7 times na mas init pa. Mga kaigsunan, sino kag 7 times hotter, no, sa iyang horno na gibuhat, purting dakua kay makasulod mang tao. Nato ko makaisunan, design dito ni King Nebuchadnezzar para sa mga taong rebelyoso, batok kaniya. Design to na dito niya ipantambok ang mga taong rebelyoso, batok sa kingarian sa Babylon. O nagunaw na siya, na iyaw sang itambok si Shadrach, Meshach ug si Abednego. Mato pa sa scripture, the book of Daniel, that King Nebuchadnezzar, gipakusgan niya 7 times. O samtang iyang gipili itong iyahang mga sundalo na katong mga dakong lawas, mga kusgan, na mo'y muhigot, mga kaigsunan, sa kamot ni Shadrach, Meshach ug Abednego, aron dalon dito sorno. Apan na yun ang kasulatan na samtang ginapasulod pa si Shadrach, Meshach ug Abednego dito sa horno, ang katong mga sundalo na mga banggiitan kayo nangasunog. Nangasunog silang tanan. Dito padaan, wa pa kita si King Nebuchadnezzar, mga kaigsunan, na ang nangasunog iya lang mga sundalo. Apan sa dang sige siyang tanaw, iyang nabantayan, siyempre nahurno man na, naisabay na aso. Sa dang ginahinay, mga kaigsunan, na medyo nawala ang aso. Nakita ni King Nebuchadnezzar na upat na mga kabuktao sulod dito. Siya mismo nagingon sa iyang baba, di ba tulo raman to atong gisulod, nano nahimo mang upat. In siya, it looks like the Son of God Almighty. Muna yung gingon ni Haring Nebuchadnezzar. O dito ito nakita, makaigsunan, nagingon ang kasulatan na paggawas si Shadrach, Meshach o Abednego. Itawag naman sila ni King Nebuchadnezzar, kamo mga anak sa Diyos na magagahom. Sa una, gusto niya pamatyon si Shadrach, Meshach o Abednego. Apan silang nakita niya, makaigsunan, wa lang po ito nagtara si Shadrach, Meshach o Abednego. Ang tendency yun sa tao na puno sa presensya sa Ginoo is to worship and give thanks to the Lord. That's why I believe, mga kaigsunan, na samtang si Shadrach, Meshach o Abednego naghinay-hinay palakaw di pasulod sa horno, they were thanking and worshiping the Lord. Hallelujah! Amen! Samtang nakadaig sila, mga kaigsunan, ang kasulatan na kingon that King Nebuchadnezzar saw that there were ikaupat. Kaya diya manggod sa itong mga pagdaig, ingon ang kasulatan, God Almighty dwells in the praises of His people. Busa kung unsa may mga pagsulay atong agihan, mga kaigsunan, sa atong kinabuhi, keep on praising, keep on worshiping the Lord. Muna'y sekreto diya, mga kaigsunan, sama sa gingon ni Job, in the good times praise His name, in the bad times do the same. Amen. Ang intensity sa ato ang pagdaig dapat dili mausab, kanunay, mga kaigsunan, madasigon sa pagdaig ngadto sa Ginoo. Dili agad sa mga blessings sa atong madawat, kana mo makadawat ng blessing, dali kay tayo mo, hi, hallelujah, praise the Lord, sis, guwapo kay sis, gabot sa Ginoo. Apan sa panahon na doon natin mga pagsulay, kadaghanan nato o sa atong ginabuhat, maghilom-hilom lang. Apan si Shadrach, Meshach, and Abednego, they were worshiping the Lord.
May imagine ako makaigsunan, grabe itong pamalikas ni Haking Nebuchadnezzar because he was insulted. Na-insulto siya. He have conquered nations. He have conquered cities. He have destroyed armies, makaigsunan. Apan kining tulo ka tao na mga batanon, wa gyud mo yukbo niya. Ang pila ka mga hari, makaigsunan, mga sundalo, magpakaluoy. Na dili unta pugtan og ulo. Apan kining tulo ka tao na nahisayon silang relasyon ngadto sa Ginoo, nagpabili na ni barog. Mga kaigsunan, wala nila hatagig luna ang pulong na gingon compromise. Amen ba? Kay kadaghanan nato mga kaigsunan, gamay lang kaayo og sabod. Compromise na dayon ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Dili na dahil makastorya. Dili na makatestify. Pero saan mangod? Di makatag testimony. Saan man po kayo? Wa mapuginoy kadaugan. Muna ingon sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power. Kung wala nimo na sinati ang power makaigsunan, wala kay testimonyo. Apan si Shadrach, Meshach, and Abednego, they have experienced the hand of the Lord Almighty. Sila mismo, personally, they have experienced the power of the Lord Almighty silang kinabuhi. That's why ingana sila kabold. Nasayod sila ng kinabuhi niya ng kalibutan na lumalabay lamang. Ha? Busa sa na nakita si King Nebuchadnezzar from cursing the three Hebrew children. Yatong gitonglo, nga naman ng mga unbeliever, masuko ta, mamalikas man ka. Na mga mamalikas niya po sa Kristohano na. Sa kasuko. Ha? Diya magod masukod po nato ang kuano kanatong dila. Pwede ta diri mag-hallelujah, praise the Lord, pero pag ulis balay, mag-away mo sa imong bana, asawa. Manggawas ang mga pamalikas, mga kaigsunan. Ha? Mauna, and that is what is in our heart. For out of the abundance of the heart, our mouth will speak. Apan si Shadrach, Meshach, and Abednego, makita nimo ang tinuod nilang kolor. Makita na magod ang tinuod kolor sa tao, sadang muagi siya sa pagsulay. Muagi kay tagpagsulay, mugawas atong tinuod na kolor. Mauna ginatugutan na ni Lord. Aron kita mismo makita kung asa na ang atuang posisyon sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili na kayo makabalo siya. He's all-knowing. He's omnipresent. He's everywhere. He knows everybody. Para na nato o makita nato atong kaugalingon asa na ang atuang relasyon diha sa Ginoo. Apan mga kaigsunan, si Shadrach, Meshach, o Abednego, they were praising the Lord. They have seek the kingdom of God and His righteousness silang kinabuhi. Nakasinati sila. They knew Him personally. Busa ingana sila ka-bold. Ug samtang na malikas ang hari, mga kaigsunan, iyang gitanaw. Imagine na, ang gahong na sa hari at that time, pwede niya ingno na, okay, pasayloon talang mo. Pero grabe yung anger. Sa kuingon ganiya, ang mga hari mismo muluhod sa tiilan ni King Nebuchadnezzar, magpakaluoy na dili mamatay. Mga sundalo, mga general, apan kining tulo ka batanon, mga kaigsunan, ingon sila, we will never bend our knees to worship those gods and even sa imuha. Di pa sagpa to sa naong ni Haring Nebuchadnezzar? Iyang nabuntog ang pila ka mga nasod, unya daghan pag yung nakadungog, tamparos to. Para kang King Nebuchadnezzar, it was a big insult for him. Mga kaigsunan, apan wala magpakabana si Shadrach, Meshach, and Abednego. They were willing, whatever circumstances nilang agihan, busa ningon sila, kung mamatay man ni diri, praise the Lord, hallelujah! Kung mabuhi man, praise the Lord! Yung ana ang tatong mindset, mga kaigsunan. Ha? Na di lang makabyuan ang ato ang pagka-believer sa ginagmay lang na pagpakasala diyan ng kalibutana. And remember, be sure that your sin will find you out. Walay sala, mga kaigsunan, na dili ta paninglon sa maong gibuhat nato na sala. Ginagmay magdinagko
we will be accountable to the Lord. Di ba yung scripture? Every one of us will give an account to the Lord. So ato nakita diya mga kaigsunan, from cursing, atong mabasa ng scripture, that King Nebuchadnezzar, gipantawag, yung si King Nebuchadnezzar, mga alagad sa labing gamhanan na Diyos, panggawas mo diha. Ha? Muna, kung doon na kita'y tinood na testimony mga kaigsunan, mabaliktad ang storya. Katong giawit na ito ganiya ba? Di ba? Ang storya na dili maayo, dautan, mo pabor batok na ito. Mga kaigsunan, power kay ito na testimony. Kaya na naman, ingon si King Nebuchadnezzar, kamo mga alagad sa labing gamhanan na Ginoo, panggawas mo. Samtang igawas sila ingon sa kasulatan, na wala galing sila manimaho og aso. Ako magpaso ko das ubos kay dagan lamok. Hinainan ko ni mamdutin niyo, ayaw paso, pero magpaso ko. Pero mabalaan niya nagpaso ko kay pagsulod na ko sa balay, nanimaho ko aso. Diba? Pero yung kasulatan, Sadrak, Meshach, ug Abednego, wala gyud manimaog aso. Wala galing manglukot ang ilang mga buhok. Kay kanima kung sa kainit, kanang tagas na buhok na straight, mahimo ng curly. Kunya manimaho og sunog. Apan yung ng scripture, nasamtang sila niapil at tubangan ni Haring Nebuchadnezzar, wala man galing kuno na ni Maho, wala man galing nangasunog ilang mga buhok, paggawas nila ni samot na no kahilti. Nanuman, kay kaniman po magpainit ka, wapo na sa kanang gitawag sauna. Kanang mo agig sauna, paggawas anak mga kaigsunan, kay maningot pa na diya sulod, ang tanang kagaw sa atong mga panit diya, muna yung mga hulok. Muna pagawas ang tao na di ka nagsauna, pagawas ang tingala ka na ang naong pula-pula, murag bagong himugso. Ha? Busa pakakita ni Haring Nebuchadnezzar mga kaigsunan, grabe ang iyang conviction. Ningon siya na walay sama sa Diyos na igalagaran ni Sadrak, Meshach, ug Abednego. And he commanded, nagsugo siya na wala na ilain simbahon kundili ang Ginoo na magagahom ni Sadrak, Meshach, ug Abednego. Ha? Na naman, because the power of worship, Sadrak, Meshach, and Abednego were praising the Lord. Katulad pag-ingon nila lang daan na we will never bow down before you. It was a form of worship to the Lord. Ila nang gidahig ang Ginoo. Na di mi mo yukbo sa bisag kinsa, bisan pa kanimo hari. Mo nagi 7 times hotter ayang gibuhat makaigsunan. Ato nakita, now nabaliktad ang pabor tanan na anak ang Sadrak, Meshach, ug Abednego, because they were worshiping the Lord. Kung ikaw ako makaigsunan, kanunay tang mapasalamaton sa Ginoo. Anara na ka ng hallelujah, praise the Lord. Ay kaulaw, praise the Lord, brad. Salamat sa Ginoo. Mahimo na nakaparte nimo. Kung imo na praktison sa 30 ka adlaw na pagmata nimo sa buntag, praise the Lord. Nakabaligya ka, praise the Lord. Naalkansi ka, hallelujah. Maanad na ka na, it becomes a habit. Amen. Ha? Mugawas man gina. Natas problema, manggawas ko ng mga pamalikas, mga kaigsunan. Mga F, mga S. Manggawas na ng mga pulong, mga yawa, mga kuantanan. Ha? Kurila ka, sa kurila, sa lang. Tanan na manggawas, mga kaigsunan. Apan kung naanad na, naana sa sulod kanimo ang presensya sa Ginoo. Ang imong mugawas sa imong ba, hallelujah, praise the Lord. Ingon imong anak mabagsak ko, praise the Lord, hallelujah. Sige lang dong, sunod. Di ba? Anak makaisunan. Kung di ayaw po ng hallelujah, praise the Lord, na nakasala imong anak, yabi diri, hallelujah ka, bataan na ka, ayaw po na na. Ha?
Dahil namin mga si anak diyan, no? Bugan. Pero ito nakita mga kaigsunan because of power of praise. Grabe na itabo mga kaigsunan. Kansadrak ni Siak ng Abednego. Balikan nato sa dito na punta sa Wall of Jericho. Ang command sila sa Ginoo was different. Lahi ito na command niya itong panahon na. Kaya naanad na sila mga kaigsunan. Remember that the nation of Israel, warfare na sila pirme. Gira, bata pa na mga kaigsunan. Gipang-assign na nilang mga anak, panahon sa gira kung sa'y bitbiton. Assign na sila. Nga tao na sila na gira kung pirme ilang ginatubang. Amor, makita ba mo, tanawan ninyo ng mga picture sa Israel. Ilang mga babae na mga sundalo dito. Adto sa mall, kung nagbitpit o empor. Mga kaigsunan. Malalakig babae, nakasibilyan. Ilang mga sundalong babae dito, nagbitbit og empor, normal lang na sa ilaha. Kay mauna na ilang naandan sa ilang nasod. Apan niya itong panahon na silang musulod sila dito sa Jericho. Kurting baga atong wall sa Jericho. Baga to. Dito basta-basta. Kinahanglan to makaigsunan o kanang high-tech na mga gamit to destroy the wall. Apa nung sa gibuhat ni Lord? Kung sa gibuhat niya? Pag-set up po mga musician, mga tigtugtog, mga muawit, mga mutukar sa sufar, tuyok mo sa ikapito. Ang ikapitong adlaw mo ng panahon na musyagit mo. Hilom lang silang tuyok-tuyok makaisunan sa wall of Jericho. Gikumantos Ginoo para kana magong tanan daw kuno baba mo silyo. Kay pwede mga tumagyaw-yaw itong mga tao dito. Unsa naman po ni kabuang man style ni na nagtuyok-tuyok man ta ni. Unya kato mga sundalo po sa taas pagkatawa nga buang na mo, naunsa man mo diya. No, marcha-marcha sila dito mga kaigsunan. Kapito. Upon on the 7th day, ato makita when they blow the trumpet with the ark of the covenant that represents the presence of the Lord Almighty. Kung sa itong mabasa, nangahugno ang wall sa Jericho. Kanay mo gatubang karon na pagsulay, mga baryanon, ng baryanon na imong giatubang karon. Ang sekreto na pasalamat lang sa Ginoo. Ang utang, pasalamat lang Ginoo. Kay pwede na samta nagaday ka, Lord, hallelujah, salamat Lord. Bisag ako din pinili Lord na nangutang, sila lang Lord. Salamat. Ang Ginoo mangitag paagi makaisunan. Amen. Pwede niya na lubagon ang utok sa imo na utangan. Mingon na lang siya na imbis imo utang 20 mil. Mingon na lang siya, bayarin na lang ko kung pilay makaya nimo, di ba? Pabor na. Dapat dita makaampo na, Lord, makalimot unta siya sa akong utang. Di na mao. Makalimot unta siya, Lord. Nga nakadung ka, wala ka, nibali na baya si Kwan. Pa din ka, ay, praise the Lord. Utangan mo kaya ko dito 20 mil. Ay, salamat Lord, gibalhin na. Dili, anak. Yung mong buhaton makaigsunan is to worship the Lord. Pasalamati siya. What happened? What happened makaigsunan? Siyempre, ni kuyanap sa laing mga nasud ang naitabo sa Jericho. Grabe na ilang kahadlok. Pagsugod sa armies, katumo na sila sa wilderness. Dagan man ko dito mga tulisan, tig-ambos. Muna anad kay sila makaigsunan. Ayaw mag-una-una dito na nagsilag, lakaw-lakaw sila dito na way gibuhat. Ga-prepare to sila kanunay, kay ginaambos sila. Si Moses o si Joshua na itong panahon na, si Caleb, nag-train silang mga batanon. Mga kaigsunan na mao'y makig-away every time mo attack ang lain-lain na mga nasod.
But at this time, sukwahi ang paagis Ginoo. Remember that Joshua was Moses' general. Baloto siya. Unsay strategy sa gubat. Pero unsay ingon siya sa Ginoo. Dayga lang ko ninyo. Simbaha lang ko ninyo. Kato yung kanta kaniya ba? Nag-iquans ni 2 Chronicles chapter 20. The battle is of the Lord. Dili ato atong gira makaigsunan. Kani atong gira dire. Dili na ni ato Kaya kung ikaw ay makigira, paninton yung kakayo. Kung si Lord ang imo'y pagira makaigsunan, allowing the will of the Lord na muagi si mo kimo na bitaw sitag ingon, Lord, I give my life to you. Dili na one time. Adlaw-adlaw. Di ba? Kita mo ana yung mga kaigsunan na mo sa kaig motor. Nanuana na. Namamana no, kita mo ana. Mugawas gikan sa opisina. Ilang ginaila na kinahanglan nila ang presensya ni Lord na mo'y mubantay nila. Nga ikaw na noon, ako, patara lang. Mga kaisunan. Kung itugutan man ni Lord na nainahitabo, nasa'y katuyuan. Nasa'y katuyuan. Nothing happens to us without any purpose na gibutang ni Lord. Nanay katuyuan. Amen ba? Nano na upaw man ka, may katuyuan si Lord na. Kay katong panahon na bata pa kataas pa imong buhok. Sabi kay anak-anak kay ka. Kung kay ka ba? Muna ang mga babae ay mo palabi o pa stretch. Oh. Kay kundi madugay, maupaw. Gwapa dire, pero iana, takong bangag. O na, mga kaigsunan. Ha? Na lalaki po, kung ang pinika sa lalaki dire, tama na dire, kay gitabunan ang tunga. Tawa mo. Ha? Muna mga kaigsunan, ulay may tabo sa atong kinabuhi din na dili tugutan ni Lord. Sabi na magpabadlong ta, sigurado yun. Latos-latoson yun ta ni Lord. Mga kaigsunan, bunal-bunalan, hantod makatuon ta. Diya niya mga kaigsunan. So klaro ba? Klaro ba mga kaigsunan? Na ato mga pagdahig pagsimba, may gahom. Ato ta sa Book of Acts, si Paul o si Silas, they were in prison because they were persecuted. Ano man, they preached the good news. What is the good news? Birth, death, and resurrection of Yeshua HaMashiach. That is the good news. Munang tinuod na mensahe sa kasulatan. Ang kamatayon, ang pagkatao, kamatayon, at pagkabanhaw. By the power of His blood, that is the good news. The forgiveness of sins. Mga kaigsunan, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. For the wages of death, of sin is death. Ang soul sa atong kamata, sa atong sala, every time magbuhat ang sala, ang bayad ana, kamatayon. Busa nagrasyahan ta. Nakaluyan ta sa Ginoo. Busa kaniya ningon ta, praise the Lord Almighty, for His mercy endureth from generation to generation. Ang rason na naatan ng kabutagon karon kay nagrasyahan ng tas Ginoo. Ayang hulati na hampakan tas Ginoo mga kaigsunan. Kaya nabaya sa Book of Proverbs chapter 1, basahan na ninyo. Ingon diya na there will come a time na sa katiga sa kasing-kasing sa tao. Bisag kung saon niya ampo, katawaan na lang siya sa Ginoo. Sa una bitaw, gitawag ti ka, nagpapadlong ka. Apan niabot ang panahon ng Diyos sa mga gahom, di na mamati sa atuang pag-ampo. Muna'y kuyaw. Mga kaigsunan na di na ta paminaon sa Ginoo. Kuyaw na kayo nagmutalikod ng si Lord sa to. Basa. Read Proverbs chapter 1. Basahan ninyo di mga kaigsunan. Ha? Ayaw ingon na, wa pa may gaba. Wa paron. Pero ang gaba di magsaba. Di ba? Ang mirisi, di po musaba. Unya, mirisi ng dako.
Mga kaigsunan. But Paul and Silas, while they were in prison, nakasabot sila ng pagdayeg og pasimba. Importante. Hallelujah, praise the Lord. Basara ko ng kasulatan, ay naman na, diya unsay mga pagsimba, pagdayeg. Sundala na, basaha. Book of Psalms. Basaha. Make it as your worship. Ngadtos Ginoo. Mga kaigsunan, what happened to Paul and Silas while they were in prison? Saan itabo? Unsa na itabo, mga kaigsunan? Samtang nag-aawit sila, ingon ng scripture, there was a great earthquake. Dakong linog to nagikan ni Lord. Natayo ang tibok prisuhan. Nangatanggal ang ilahang mga kapos. Ang katong giipit sa ilang tiil, mga kaigsunan, because they were considered to be enemy number one, very dangerous si Paul and Silas at that time, because it caused people to panic, chaos. Mo yung pagtanaw nila, because they were preaching the good news. Giipit ilang mga tiil o kahoy, ilang mga kamot, gikadinan, ilang liog pa yun, ipit mga kaigsunan. Mo yun sa kasulatan. But they started worshiping the Lord. Yun ang scripture, samtang nagadaig sila, nadunggan sa ubang mga piniriso. It gave hope. Katong mga piniriso nakadungog dito, nakapabuhi o pagtuo, mga kaigsunan. Adto ra mo sa atong mga jail. Diba dagan kayo mo apelya, kung doon na kayo mo bisita ng mga pastor, dagan kayo mo attend, kayo mo unang release nila, makarelieve sa ilahang sitwasyon, dili basta-basta sa diyang ang tao mapreso. Ayaw gunahuna na enjoy ka, na mahimo kang ana-ana dito sulod, mga kaigsunan. Kaya kung gwapo-gwapohon ka, pution ka, sigurado, buhaton ka daw tog Barbie. Mga kaigsunan, dili lalim. Dito nakakamasahe-masahe, brad. Di ka tigmasahe, mahimo kang masahista dito. Wala labing tinoon, mga kaigsunan. Apan salamat, Paul and Silas start worshiping the Lord. Grabe lang worship sa Ginoo. Dakong linog. Lakapak lang, mga kaigsunan. Ang mga kadungog na mo anang wan, kanang mga purtahan ng mga bungkag. Mga bungkag, mga kaigsunan. Mga kandado sa inan kana. Gipadalaan ni Lord og malulunda, nagdala og welding machine. Putol tanan, mga kaigsunan. Mga purtahan nito, langka tanan. Nahapit na mag-suicide ang tigbantay. Kuyawan siya, kay balo siya, malutsan ka isang pinirit, so maski usara, punggutan yun. Labi na ang enemy number one, si Paul o si Silas. Apano sa inyo ni Paul and Silas? Narami dire, padayo na mo ang prayer meeting. Hallelujah. Dili kita usahay, maulan na gamay, di na mo tunga. Dito, prayer meeting, bisag nilinog na mga kaigsunan, ningon pag si Paul o Silas, narami dire, nagtiwas o prayer meeting. Nakaingon ko tong warden nito, nakaluhod ko, what should I do to be saved? Nakadungog-dungog na tong warden actually. Okay lang gipreso. Unsay krimen na nabuhat niyan eh. Lista ba dito? Si Paul ug si Silas nagwali. Nagwali bahin sa pagabanhaw ni Yeshua. Una kabalong warden, pag linog dito, pag tanaw niya, wa na gyud, pati yung mga ubang gwardya nanagan. Way may laki, mga kaigsunan, pag linog na. Ang linog, wa na ginapili. Matambok, maniwang, madunahan, makabos. Pag tayo ka ng linog, dagan-dagan yung tao. Wala na yung CEO, wala na yung presidente sa kumpanya.
Iya na hinambakay ng iya na. Di na namin ko ng CEO na unahan ko ninyo kaya ako'y manager. Wala na naman kay sunan, di ka kitaan wala na priority number. Iya na nagskapo. Ito na itabo dito. Nangatanggal tanan because of power of worship. Practice sa lagi ng worship. Bisag diri lang nimo sa utok lang sa kay badugay magud kana nasa imong utok mugawas mo na sa imong baba. Diri lang sa sulod. Dili mig daig sa Ginoo. Kana imong mga pistig yawa, may lisa na. May lisa nag hallelujah, may lisa nag praise the Lord. Mo na tinuod mga kaigsunan. Sa diyang ma-occupy na ikaw sa pulong sa Ginoo, mailisan ang tanan. Makabantay mong anak-anak. Isa si mama sa una masuko, yawa pisti dayon. Pero karon mingon nag hallelujah, praise the Lord. Manimba tadong. Diba? Dapat mo simba kadong karon mausab. Ano na madunggan? Diba? So ato nakita na dunay power diya sa pagsimba mga kaigsunan. Amen. Atong tagang masipang pakpak si Lord ning takna karon og hapit naman ko alas 11 si Sister Dottie na pod kay nagsabot mi na part 1, part 2 ang atuang sharing tanagsa ra mo ga panganhi diri. Unya mo tan-aw ko sa sunod sa ako ang Facebook live wa pag gamay ra kay mo pila ra ako kuan diri. Kuan ba? I-share po niyo sa naulaw mo. Share kana na lang di nato ma-share.